May nagawa na tayong milk pudding. Syempre, hindi mawawala itong chocolate pudding. At dahil nga isa ito sa nire-request ninyo, abay syempre, pagbibigyan natin yan. Katulad lang din to ng milk pudding na sobrang dali lang gawin. Yun nga lang, hindi tayo gagamit ng 3 ingredients lamang. Pero promise ko sa inyo na sobrang dali lang nitong gawin. At bukod pa nga doon, sobrang sarap nito. Talaga namang melt in your mouth pag natikman nyo tong recipe na to. So, paano nga ba to gawin? At ano nga ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? First, sa isang kaserola, maglalagay tayo ng 1/4 cup cocoa powder. Sunod naman po tayong maglalagay ng 1/2 cup ng cornstarch. At gagamit din tayo ng 1 sachet ng unflavored gulaman. Ang size or net weight po nito ay 24 grams. At yung isang brand nga ng gulaman, kung hindi nga ako nagkakamali, ang laman nun ay 25 grams. Pero pasok pa rin yon at pwede nyo rin gamitin sa recipe na to. So ayan, haluin lang natin ito hanggang sa mag-well combine lahat ng dry ingredients. At pag nahalo na nga, sunod naman tayong maglalagay ng 3 cups ng tubig. Ilagay lang muna natin yung 1 cup ng tubig at sunod naman natin itong hahaluin. Paunti-unti lang po yung paglagay ng tubig para hindi tayo masyadong mahirapan sa paghalo. At bukod pa nga po doon, para po maiwasan natin na magkaroon ng buo-buong cornstarch at cocoa powder. At pag nahalo na nga natin ng maayos, ilagay na rin natin yung 2 pang 2 cups ng tubig. So ayan, uulitin ko lang po na ang sukat ng tubig na gagamitin natin sa recipe na to ay bali 3 cups po lahat. Haluin lang din natin ito ng maayos. Sunod naman po tayong maglalagay ng 1 can of evaporated milk. Ang size naman po nito ay 360 ml. Maglalagay din tayo ng 1 can chocolate condensed milk. At ang size naman po nito ay 300 grams. Maglagay din tayo ng kunting vanilla. Optional pero mas maganda po sana kung meron. Nakakadagdag din po ng bango itong vanilla para dito sa ating recipe. So ayan, haluin lang natin ito hanggang sa tuluyan ng matunaw yung nilagay nating chocolate condensed milk. At pag natunaw na nga yung chocolate condensed milk, ilagay na rin natin ito sa kalan pero hindi na pakukuluan. Hindi na papakuluan dahil iinitin lang natin ito. So ayan, iset ang apoy to medium heat para mas mabilis itong uminit. At pag napansin nyo na ngang uminit na, tsaka lang po natin ito ilalagay sa low heat. At habang pinapainit nga natin itong ating mixture, wag nyo pong kakalimutan na sabayan ito ng paghahalo upang maiwasan po natin na masunog yung pinaka-bottom ng ating mixture. So ayan, after a few minutes nga ng paghahalo, tignan nyo naman at lumapot na rin itong ating mixture. At ang meaning lang nun ay luto na ito. So ayan, habang mainit pa nga, i-transfer na agad natin ito sa ating molder. Bali, 2 pala yung ginamit kong molder dito. Isang loaf bread pan molder at isang cake pan molder. At pagkatapos naman natin itong may transfer lahat, sunod naman natin itong papalamigin hanggang sa tuluyan na itong mag-set. Hindi na natin ito kinakailangan pang palamigin sa ref para lang ma-achieve yung ganitong ka-smooth na chocolate pudding. At ganun lang kadali, makakagawa na tayo ng masarap na pang dessert.